na ako'y nabasahan sa Bible ba sa Revelation chapter 3 verse 1 to 3. Sa dihang ako ning gibasa, no? Naghatag kayo sa kuwag ano ba? Rhyma kayo sa kuwag about Christian life. Kawala ba mo nga ang Christian life dili siya sayon? Ang Christian life igso no ingon diri sa Revelation no atong sa atong text Revelation 3 verse 1. And to the angel messenger of the assembly church in Sardis write. So gisugo sa Ginoo ang angel nga magsulat paingon sa Church of Sardis. Kaning Church of Sardis, kani sila nga mga churches, kung imo ni siyang basahon, kaning 7 churches, these are not strong churches, but these are weak churches. Isa gani ang church? Kita, ikaw, di ba? Ikaw man ang church. So, gi-address ani isang church, no, niya. No, na ay times, no, kani siya nga church nga gi-address is weak ni siya nga church, kaning church sa Sardis. Now, verse 1. These are the words of him who has the 7 spirits of God, the 7-fold Holy Spirit, and the 7 stars. I know your record and what you are doing. You are supposed to be alive, but in reality, you are dead. So diha gid mo makita nga kaning nga church, ingon diha ang pulong sa Ginoo nga you're supposed to be alive, but in reality, you are dead. Sa atong kinabuhi pod, no, mura tag buhi. Pero kung tanawon ta mura tag buhi, pero sa tinuod lang luya. Tinuod lang patay, no? Weak, no? Ingon sa diha sa verse 2. Rouse yourselves and keep awake and strengthen and invigorate what remains and is on the point of dying. For I have not found a thing that you have done, any works of yours meeting the requirements of my God or perfect in His sight. Then ingon tayo sa verse 3. So call to mind the lessons you received and heard. Continually lay them to heart and obey them, and repent in case you will not rouse yourselves and keep awake and watch. I will come upon you like a thief, and you will not know or suspect at what hour I will come. So walay nakabalo kanang sa mobalik ang Ginoo. Pero ingon ang Ginoo, kung mapaluya-luya mo, mabot ko sama sa kawatan, way makabalo unsa nga oras. Ingon na po ang church, gi-address niya ang church because there are many times in our life no nga weak ta. Unya mapabili na lang ba dayta nga weak? Nakasulay na ba mo nga luya mo sa inyong spiritual life? Karon pastor, luya ko. Mas maayos na kung ang kunon. Amen. Ang problema kung dili ginaangkon. No? So kanisa klaro kayo diri, the church is weak. Ingon pa ang grabe ang description diri verse 2. Rouse yourselves and keep awake, strengthen and invigorate what remains in the point of dying. Diba diri ingon gani sa verse 1 diri, I know your record and what you are doing. You are supposed to be alive, but in reality you are dead. Buhi mo. Pero sa tinuod lang, no, patay mo. No? Dead spiritually ang church. Kani siya nga time. And I hope nga inyo masabtan nga kita ang church. Amen. Anya kita ang ginataganan ni nga pulong sa Ginoo because not every time we are strong. Hello. There are many times in our life that we are weak. Amen. No? And dili daotan kung moangkon ka nga luya ka. Ang daotan ang dili nimo ang kunon nga luya ka. Pero kung ang kunon nimo nga weak ka, may strengthen ka. Amen. Kay tanan nga believer nagaagi og kaluya. Amen. Pero dili pwede nga ang kaluya dili ma-address. Kung ang kaluya dili nimo i-address, magpabiling ka nga luya. No? Kay ang kaaway igsoon, dili wise na nga tong kaaway. Dili actually kung imong unahon dili ba bugo si Satanas. Mas bright pa na siya nimo. Na-estudyuhan na gikana niya. Mas maayo pa na siya, mas bright pa na siya nimo, no? Pero salamat sa Ginoo nga mas bright ta niya kay natay Ginoo. Amen. Mas bright ta niya kay nakadawat ta og kaluwasan. No?
So akong title ani gitagana ko yung title Strengthen What Remains. Strengthen what remains. Pakusgan ang nabilin. No? Na pag naluya ka, wala pa mangi ka namatay. Amen. Luya ra man ka. No? Pero dapat i-strengthen na to unsay nabilin. 3 things about weakness nga gusto na ko i-share sa inyo karon nga buntag. Number 1, weakness is not a sin but a signal. Ang kaluya, dili na sa sala. Hello? Hello? No, except nga naluya ka kay nagpakasala ka. Di ba? Kung naggituyo, gidi mo nga mapakasala. No, pero ang kaluya, 9 times nga weak ka, dili na siya sala. Pero signal na siya. Signal na nga para unsa. Signal na siya nga para mangayog tabang sa Ginoo. Nga mobalik sa kusog sa Ginoo. Amen? Di ba ingon si Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Kato si Paul, na-recognize niya nga weak siya. Amen. Unya nangita siya tabang sa iyang kinabuhi. Mao po ni siya ang kaluya, dili pwede nga wa kay sala. Wa ka nakasala, pero luya lang ka. Nanay signal. Gisignalan na ka ba nga ayaw na pagpabilin, ayaw na pagpadayon sa imong kaluya. Hello? Amen. No? Ingon ang Isaiah 40, next slide please. Isaiah 40 verse 30, even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. No? Kaya bisapag ang mga batanon, no? Unsa daw grow tired and weary. Kanang, di ba, kanang mga batanon, kusgan pa man ang mga tiil, kusgan pa man ang mga kamot, kusgan pa man na sila managan, di ba? Pero sultian ta mo even ang mga batanon makapoy. Kapuyon sila, no? Mo na nga, ang kada pod servant sa Ginoo, ang kada pod Kristohanon, no, moabot gid sa iyahang kinabuhi ang moment of weakness. It was not a sin, dili na nimo sala, dili wala ka nakasala, pero mo na ang signal nga naga-point paingon sa strength sa Ginoo. Amen. Mo na ang signal nga point nga kinahanglan nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi because on your own you are weak. Amen. No? Sa ako lang I am weak. But sa Ginoo, kusgan ko. Amen? Kung ako alang luya ko, pero diya sa Ginoo, mahimo kong kusgan. Ikadua, weakness invites the enemy. Dapat na nimo siya masabtan as a Christian. Nanuman, kung magpabilin ka nga luya, ginaimbitar nimo ang kaaway sa imuhang kinabuhi. You are inviting the enemy sa imuhang life. Naman nga, importante kayo when you are weak, you will not remain weak. Because if you remain weak, target ka sa yawa. Target ka sa enemy. Manangaya pagpaluya-luya. Nanuman, target ka sa enemy. No? Ang luya, mas maluya pa. Mas dali ba yatakihon ng luya? Tinoo dili. Tinoo, di ba? Mas kung ako kumuatak ko, kung ako ang kaaway, una-una ko tong luya na daan. Nanong tagaan man ako gigayon nga atakehon ng kusgan pa. Di ba? No? The enemy knows us. The enemy knows you. When you are weak, that's the moment na birahan ka. Kana bitaw sige kag pakpak gabi ka katahay diya sige no. Di ka hilabtan sa kaway. Dili na sa niya. Hulatan na niya nga maluya na ka. Pag luya na ka, bang, diha. Mao na siya ang pamaagi sa kaway. 1 Peter chapter 5 verse 8 to 11. Keep a cool head. Stay alert. The devil is poised to pounce and would like nothing better than to catch you napping. Kano sa daw ang kaaway gusto mo attack sa imo ha? When you are napping. Pahulay sa ako pastor. Undang sa ako mga isa ka bulan. The moment nga mo palayo ka sa Ginoo, is the moment nga ang enemy mo moabot sa imong kinabuhi. Mo atake sa imong kinabuhi. Ingon dayon si Peter, keep your guard up. You're not the only one plunged into these hard times. Dili lang ikaw. Naguna-una ikaw lang naglisod sa imong Christian life. Kita tanan. Unsay sumpay diya, keep your guard. You're not the only one plunged into these hard times. It's the same with Christians all over the world. Grabe lang ka concern sa imong kaugalingon. Abi mo ikaw lang. Marami tayo. Amen?
Amen. Dili lang ikaw, all over the world. Anang Kristohano, ningani ang ilang ginagihan sa ilang kinabuhi. No, kung naguna-una ka, ginadagdaog ka sa imong pamilya, ginadagdaog ka sa imong ginadagdaog ka sa imong classmate, ano, ikaw ra di ay. No, daghan. No, daghan nga mga tao ang ingana pod. So keep a firm grip on your faith. The suffering won't last forever. Amen? Amen. Ang imong suffering, dili na siya hangtod sa hangtod. Amen. Amen. Ang suffering, igsoon, muagi na siya sa imong kinabuhi. Ang mga kalisod, muagi na sa imong kinabuhi. No, dili na siya hangtod sa hangtod. Dili all the time. Suffering. Amen. Amen. It won't be long before this generous God who has great plans for us in Christ, eternal and glorious plans they are, will have you put together on your feet for good. He gets the last word. Yes, He does. Amen. Sa Ginoo ang last nga pulong. Amen. Amen. Mo na nga ang weakness ni mo igsoon if dili nimo na siya ma-check, invitation na sa temptation sa imong kinabuhi. You are inviting temptation. You are inviting discouragement. Hello? Hello? No? Muna kung dili nimo i-check ang imong weakness, you're inviting discouragement. You're also inviting deception. I-deceive ka sa enemy. Remember nga ang enemy, master of deception. Hello? Oh, mo ginay buhaton sa kaaway, i-deceive ka. Pero igsoon sultihan ta ka, sama sa giingon din ni Peter, keep a cool head. Stay alert. The devil is poised to pounce and would like nothing better than catch you napping. Amen? Keep your guard. Keep that the only one plunge into these hard times. It's the same with Christians all over the world. Kung imo ni pamalandungan, mas kisay lisod sa inyong kinabuhi ni isa tong gipusil nga si Charlie Kirk. Di ba? Gipusil si Charlie Kirk kay nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ikaw nakadungog lang ka sa pulong sa Ginoo sa kitang gawa, nagsimba pagkaugma. Babagani ka po sila? Hello? Hello? Di ba? No? Kanang dili lang ikaw. Kinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo para ka mamaligpon sa imong pagkakristohanon. Pasalamat ka na naay pulong nga niabot sa imuha. Pasalamat ka na naay gabadlong sa imuha. Pasalamat ka na naay gatabang sa imuha. Amen? Kung imo lang gihunaon ang badlong tabang ba na? Di ba? Di ba? Kinaay gabadlong sa imo, naay ga-correct sa imo ha. No, wala pa gani ka ingon pa nako si Charlie Kirk mas lisod ang iyang naabot sa kinabuhi. Namatay gud siya. Wala pa man ka na napatay. Wala pa gani ka kasanghiyaw sa pulong sa Ginoo, nanluod na ka. Di ba? Wala pa gani ka kawali, nanluod na ka. Hello? Di ba? Pero si Charlie Kirk, grabe nga wali. To the point nga unsa man. Na nasakitan na ang kontra. Pag mahimot ang Christian, nagyumalain sa inyo. Ano man? We do not have the same faith with them. Hello? We do not have the same hope with them. Remember David? Kanon siya nahimong na fall sa temptation. The moment nga wala siya niadto sa gera. The moment nga, nag-ato siya sa taas sa iyang palace, nag-rest. Nakita dahil siya, gwapa nga babae. Pagkita niya, gwapa nga babae, nakasala dahil si David. Mana siya maabot ang temptation when we feel like rest. We feel like matulog-tulog sa ta, mapahulay sa ta. Number 3, weakness comes from disconnection. Asa man nga disconnection? Pinakauna sa tanan, disconnection sa Ginoo. Ang Christian nga strength igsoon, ang imuhang kusog as a Christian, dili na siya gikan sa imuha. Hello? Dili gikan sa imuha ing nahimong kaugalingon. Ang akong kusog dili gikan sa kuha. Asa man nagikan? Sa Ginoo na. Amen? As a Christian, ang imong strength dili na self-generated gikan sa imuha. It comes from God. It comes from the Holy Spirit. Amen. Gikan sa Ginoo ang kusog nato igsoon. Mo na nga do not disconnect. Pinakauna sa katanan, do not disconnect from God. Ayaw pag-disconnect sa Ginoo.
Sa John 15 verse 5, no, ingon dihang pulong sa Ginoo sa the Passion Translation. I am the sprouting vine, and you're my branches. As you live in union with me, as your source, fruitfulness will stream from within you. But when you live separated from me, you are, say sumpay, you are powerless. Amen. Amen. Sa atong Christian life, kung walay Ginoo sa imong kinabuhi, you are powerless. Siya ang atong source. Amen? Siya ang source sa atong strength. Hello? Ang Ginoo ang source sa imong strength. Mo na nga pagluya ka, pag-week ka, ayaw pagbakasyon. No, pastor mo, bakasyon sa ko, mula ka, unsay tawagan na nila sa uban? Sabbatical leave. Mag-sabbatical leave sa ako. No. When you are weak, ang presensya sa Ginoo imong gikinahanglan. Amen? No? Kani nga verse common man kay na siya nga verse, di ba? Kung imo na isang basahon, kung gibasa nga to sa TPT, pero ingon unsa man nga verse sa common nga version. Unsa man siya nga version? Unsa may gisulti ana? Apart from me, you can do nothing. I am the branch. I am the main branch and you are the branches. Di ba? Pag mag-connect ka sa Ginoo, dili ka maluya. Pero apart from the Lord, luya ta ison. Manang ayaw pag-disconnect sa imong source of life. Mga isang ang weakness, signal na siya. Nga naghawa na ka sa imong intimacy sa Ginoo. Pagluya ka, nasa signal nga naglakaw na ka sa imong intimacy sa Ginoo. Less prayer, less worship. Hello? Walay devotional, walay word sa Ginoo sa imong kinabuhi. Disconnection sa Ginoo. Ang sunod nga disconnection is disconnection from the body of Christ. Disconnection from the church. Disconnection from your cell group. Disconnection sa imong mga kauban sa church. Amen? Mo nang sunod nga disconnection. Daghang kay kung nakita, when they are weak, they disconnect. Mao ganay pinakasayon buhaton, di ba? Pagluya, mo disconnect. Pero ang dapat gid buhaton, dili mag-disconnect. Kaya the more you disconnect, the more you will be weakened. Ang pinakaresulta na ang next week, unsa may sunod ng next week? Unsa sunod? Oh, death. Kamatayon. Mamatay ka sa imong Christian life. Mawala ka diha sa Ginoo. Oh. Kaya na ba dahil luya nga, ang luya pag mo disconnect na siya, mamatay gid na siya. 1 Corinthians 12:21. Ang sa ingon sa pulong sa Ginoo, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Verse 22. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Verse 23. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Verse 24. While our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it. Verse 25. So that there should be no division in the body, so that in its parts should be equal and concerned for each other. Verse 26. If one part suffers, every part suffers within it. If one part is honored, every part rejoices with it. I want you to understand this. If one part suffers, every part suffers with it. Kung naay weak diri sa tuwa, it affects the whole. Abi ni mo galipay mi kung naay gapaluya-luya. Wala oy. It hurts us also. Hello. Manang kung nagsakit ka, na weak ka, na luya ka, ayaw pagpalayo, pagpabilin. Kaya walay lain mo tabang nimo kundi lang imong mga kauban ng mga Christians. Advices nga imong dapat dawaton sa mga kauban nagyapon nimo, mo'y makatabang nimo. Di man makatabang sa imong mga tagagawas. Ang mga tagagawas mo ingon man na siya pag-undang nga diha. Hello. Pero kita diha sa Ginoo, moingon ta pagpadayon diha sa Ginoo. Amen. Mo nga do not seek the advices of people outside. Seek the advices of people that will help you diha sa Ginoo. Amen. Amen. Mo na imong gikinahanglan. Now verse 27. Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. Amen? So, manay sunod igsoon, disconnection sa body. Ayaw pagsugot. Many feel weak in their faith because they isolated themselves from the fellowship. Amen?
Daghang kay maluya nga naman ga-disconnect sa fellowship. Ayaw mo pag-disconnect because this is a community who will help you. Amen? Pag nag-disconnect mo, you are vulnerable. Gusto may buti pasabot sa vulnerable. You are weak. Ay pag weak ka, dali lang ka ma-atake. Dali ka atakihon sa kaaway. Maabot, dali ang temptation, dahil dali ang discouragement. Di ba na-notice na ninyo kung nag-ainusara mo, mas dali ang temptation. Kung nag-ainusara mo, mas dali kang matintal. Kung nag-ainusara ka, mas dali kang ma-discourage. Ikadtulo igsoon nga disconnection is disconnection from purpose. Mawala ka sa imong purpose. Unsa gani atong purpose? Unsay purpose ani nga church? Loving God, loving people, no? Pag wala ka diri nga church, pag disconnected ka diri nga church, mawala pud ka sa imong katuyuan. Mawala ka sa imong purpose. So balik ka sa dati nimo nga una-una nga mao ni akong purpose. No, your purpose is to love God and to love people. Amen. Dito sa eskwelahan, dili man kasultian na love God, love people. Hello. Dili raman ka makadungog ana. Higugma ang Ginoo, higugma ang uban. No, sa eskwelahan pa gani ako when ako sa eskwelahan ako nasabtan, the greatest love of all is to love yourself. Muna akong nabalaan. Di ba? Sa eskwelahan gipakanta man na when I was in grade 6, gipakanta mi. Anang the greatest love of all is to love yourself. Pero pagka Kristiyano na ako, nasabtan na ako ang Bible, dili man di ay the greatest love of all is to love yourself. The greatest love of all is the love of Jesus Christ. It's the love of God. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. That's the greatest love of all. Amen? Dili tanang butang sa eskwelahan nimo makuha. That because daghan kayo ginatudlo sa eskwelahan nga dili mao. Hello. Amen. Amen. No, disconnection sa imuhang purpose. Unsa gani ang purpose? Matthew 22 verse 37 to 38. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Kung first na siya, dili siya pwede mahimong second. Amen. Dapat na ito masabtan ang badag. Kung sa Bible, pag magbasa ka first. Pag first na gina siya, ayaw gina ibutang sa ikadua. Amen. Matthew 6:33, ang sa ingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. That's first. Amen. Kani, pag abot mo sa balao, di ba? What is the greatest law of all? Ingon si Jesus, the greatest is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like this. Next verse 39. Love your neighbor as yourself. Loving God, loving people. Do not disconnect from God. Do not disconnect from the church. And do not disconnect sa imong purpose. If you will not do the calling of God sa imong kinabuhi, samot ka kapuyon. Samot hago. Samot kapoy ang kinabuhi. Naagian ko na. Nagsulay ko hawa sa plano sa Ginoo sa akong kabubuton. Grabe ka kapoy. Grabe ka lisod. Pero buhata ang kabubuton sa Ginoo. Masatis bisag kapoy. Malipay ka. Hello. Kana bang nagbuhat ka sa wala nimo wala dili tawag sa imo sa Ginoo? Kapoy. Kunya di ka mahimong malipayon. Hello. Inga na siya ka-importante. Igsoon ang pagdayeg sa atong buhi nga Ginoo. Mana nga mo-align gyud ta sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa may atong buhaton in order to strengthen what remains diha sa Ginoo. Di ba dito sa Revelation chapter 3 verse 2, balikan na to ang Revelation 3 verse 2. Rouse yourselves, keep awake, and strengthen and invigorate what remains. It is on the point of dying, for I have not found a thing that you have done, any work of yours meeting the requirement of my God or perfect in His sight. Naitulo diha kabutang nga dapat nato buhaton in order to strengthen what remains. Three things diha. Ang una diha di mo makita, di ba? Una diha sa verse 2. Klaro kayo diha, rouse yourselves. Ikadua, keep awake and strengthen and invigorate what remains. It is the point of dying. So ang pinakauna nga gisulti diha nga instruction
In order to strengthen what remains. Unsay what we are going to do? Unsay una? Rouse yourself. Pagbangon. Basin tulog pa ka. Basin kay ang description ka ganina kay patay. No? Patay yan ang description ka ganina. No, pagbangon kay basin patay ka. Hello? Rouse yourself. Sa Ephesians 5:15, ako nang gibasa sa the Passion Translation. This is why the scripture says, "Arise, you sleeper, rise up from your coffin, and the anointed one will shine his light into you." Grabe nga kung basahon nimo, o sa isulti diya, rise up from your coffin. Kasabot mo sa ang coffin? Hello? Kasi nakasabot sa coffin, patas ang kamot. Di ba? Di ba? Katong wala nakasabot, gusto ninyo makasabot? Unsa ang coffin? Ataol ng coffin? Bakod sa inyo mga ataol. Hello? Grabe nga, pagbasa na ko grabe ang pulong sa Ginoo ba? Grabe ni si Paul. No? Rise, you sleeper, rise up from your coffin. Bakod sa imuhang ataol na ginahigdaan. No? Nanuman, the anointed one will shine his light into you. Walay mo shine nga light sa imuha kung di ka mo bakod. Hello? Kaya ang tulog na tao, kangit-ngit ang nasa iyang kinabuhi. Pero ang mata nga tao, nakita sa kahayag, igihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Hello? Di ba? Ang tao lang nga nakamata ang mga kita sa adlaw. Hello? 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 Di man makakitaan na ang tulog. Kaya ang tulog, unsa man niya makitaan? Darkness, gapon, kay tulog man siya. Mo nang sa Christian, when we are weak, ingon ang pulong sa Ginoo, rose from your, unsa daw? Rose yourself. Bakura imong kaugalingon. Bakod gid mo early. Wa gilaing pamaagi para mo raise up ka sa imong kaluyahon. No, acknowledge your weakness. Because ang imong kaluyahon, it's a signal na siya to rise again. Ikaduha nga gisulti diha is keep awake. Ang sa may imong ginabuhat when you are awake? You pray. You worship. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Gisulti ni Peter. Be sober. Be vigilant. Because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. I like the word vigilant. Ganahan ko sa word nga vigilant. Nanuman, when you say vigilant, meaning alert. Amen. Alert. Ang isa ka Christian should be alert. Hello? Because there is an enemy. Ibutang nimo yung sitwasyon ba? I-picture out nimo yung nga camp na ba? Kampo. Na ay guard, di ba, nga magbantay sa gabi sa camp. Hello? Ikaw na igsoon, ikaw na gabantay ka sa camp gabi. Nagbantay ka dito, nagbarog ka, you watch over everything. Ginatanaw nimo og nabay galiyok-liyok dia. Ginatanaw nimo murabag security guard ka ba? Ginatanaw ba nimo ba? Go watch. Gatanaw ka, gabantay ka. Kamo nang isa ka Christian. You should be vigilant. Ano man? Ingon ang pulong sa Ginoo, be so very vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya ang kaaway gapangita o kinsa iyahang i-devour. If the enemy is not sleeping and seeking kinsa iyang i-devour, o niya ang isa ka Kristiyano, nagatulog-tulog lang. Hello. May pa ang kaaway ay busy. Pero ang Christian tulog. Hello. Pero ang Kristiyano weak. Pero ang kaaway busy. Busy pangita kisa kay painumo na kisa pa himuon akong drug addict kisa kay himuon ako. Di ba? Busy kay ang kaaway. Pero ang Kristiyano wa gid dagon-ahon na ang hala ang mga tawo gidaog-daog na sa yawa. Wala gid siya gibuhat. Nagtuluga ra siya. Nakita na nimo nga they are helpless, they are harassed. They are like sheep without a shepherd, but you are only sleeping. But we are sleeping. Hello.
Ingon di ang Bible nga, be vigilant because your adversary, the devil, walks about roaring like a lion. Hello? Nagalakaw siya, roaring like a lion, destroying the lives of people. Pero kita nga mga Kristiyano, wala lang sa tuwa, pagkalain. Hello? Dapat natin ginabuhat sa itong pagka-Kristiyano. Amen. Hello? Muna pero magsugod sa imo ha. Be vigilant. Be spiritually alert. Hindi lang kay stay alert, stay armed. Stay armed. Ang Bible nagasulti siya about unsa gani? Isulob na to ang atong armor. Hello? Nabasa ninyo na sa Bible? No? Isulob inyong armor. No? Dapat armed ka. Ready for battle. Amen? Armed ka. You stay armed. Stay awake. Kung sa maning stay awake, i-refuse ni mo ang spiritual laziness of complacency. Kung sa isumpaya na sa verse 9, resist him. Resist the devil. Kristiyano dapat ta nag-resist sa devil. Steadfast in the faith, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. Hello? Karon nga week, akong gidala ni sila, si Kian o si Jericho dito sa food court. Gituyo gid na ako nga udto daghang kitawo. Because I want them to see nga ang mga tao are sheep without a shepherd. I want them to see nga kani nga mga tao, mga luoy ni sila nga mga tao. Kay maayo na lang kita, kay natay salvation, pero wala sila salvation. Para masabtan nato ba nga dapat kita nagaampo, dapat kita naga-pray, dapat kita naga-worship, dapat kita naga-simba sa itong Ginoo. Pinakauna na nato nga buhaton sa itong kinabuhi. Kaya kung di na nato buhaton, maluya ta. Huwag ako silang gingan nga buhaton ninyo na everyday. You should wake up in the morning, mag-attend mo prayer. Kaya kung di tayo maghatag ano sa itong kaugalingon ba nga mo, matatag sayo kay mag-pray, walay may tabo. Muna ikatuloy igsoon is strengthen what remains. Dito ta magsugod na ng nabilin. 2 Timothy 1:6. Ingon siya diha sa TPT nga version. I am writing to encourage you to fan the flame and rekindle the fire of the spiritual gift God imparted to you when I laid my hands upon you. Dito ka magsugod dun sa ingon diha. Fan the flame. Nababay kalayo nga gamay nga nabilin. Fan the flame. Ang kanindot karon kay na electric nga pangkuan, di ba pahangi, di ba? Pag pakalayo, na electric karon nga pakalayo, no? Advance naman karon. So na pay-pay ana ba fan the flame, di ba? Magsuba ka fan the flame. Karon di ba? Electric na. Na-charge na ba? Oh, amen, fan the flame. Ingon di ang pulong sa Ginoo, fan the flame. Oh, rekindle the fire of the spiritual gift God imparted to you. I laid my hands upon you. A spiritual gifts God imparted to you when I laid my hands upon you. When I remember it right, ang speaking of tongues or ang gift of the Holy Spirit, ang baptism of the Holy Spirit, maabot sa imo the moment you will be, someone will lay hands or hands sa imo ha. Amen. Amen. Di ba? Pag may maglihan sa imo ha, mabaptize ba ka sa Holy Spirit? Hello? Ako na ay naglihan sa ko. When I was in college, sa bus ko, sa Methodist Church, somebody lihan si San sa ko. And I was baptized in the Holy Spirit. Rekindle that fire. Hello? Hello? Dili ka man pa may lihans. Pero na kay responsibility nga mo rekindle anang nga kalayo nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hello? Rekindle that fire. Mo na ingon ganina, if you do not know what to pray, speak in tongues. Pag di ka kabalo, pag mag-undang na bitaw, mag-post ka, speak in tongues. Hello? Speak in tongues. Pag mo post na ka, speak in tongues. Wala laing makapakalayo ni mo diha sa Ginoo. Amen. Worship even when you are weak. When you are weak, because when you are weak, that's the time you need the help. Hello?
Man ang kinahanglan kang mo worship. Kay luya man ka. Kano sa man day ka mo worship, pagkusgan na ka. Worship ka pag luya ka. Because the moment nga luya ka, mas kinahanglan nimo ang Ginoo. Now worship, pray. Pray. Even when you are weak, kapoy mata. Pero mo mata. Kay mo ampo. Amen? Even when you are tired, speak the word of God. Even when you are discouraged. May laing pamaagi para ta makusgan diya sa Ginoo. Pag luya ta, pag weak ta, pag tired ta, pag discouraged ta, may lain. Buhaton na to ang buhaton na to, muduol kita sa Ginoo. Si Peter rose himself. Di ba? Rose himself. Peter denied Jesus 3 times. Di ba? Pero Peter rose himself. Sa Luke 22 verse 61. Di ba? Mama ng story about sa pag-deny ni Jesus, ni Peter kang Jesus. Gideny niya si Jesus. Ayan yung diha sa verse 22. Then Peter left the courtyard weeping bitterly. Grabe iyang hilak. Luke 22:62. Wala. No. He went outside, weep bitterly. Sa NLT, ingon siya diha, weeping bitterly. He wept bitterly. Failure, di ba? Na-failed si Peter. Pero nagpabilin ba si Peter nga pildi? Nagpabilin ba siya nga luya? Wala. No? Sa John 22:21, verse 15. After breakfast, nagtagbo si Peter o si Jesus. Moment in time nga, human naman si Jesus nga namatay, di ba? Nabanhaw na si Jesus, nakikita siya kang Peter. Na ay tulo ka pangutana si Jesus kang Peter. Peter, unsay pangutana? Unsay pangutana nga ni Jesus kang Peter? Wala gani sa basa sa ilang Bible. Do you love me? Do you love me, Peter? Ang sa ingon ni Peter? Yes. Ang sa ingon ni Jesus? Feed my lambs. Then, nangutana otro si Jesus. Unsa nakaroon na ikaduhang pangutana? Papagyapon na kabalo. The same question. Do you love me? Makuratan lagi dayon mo sa pangutana. Do you love me? The same question. Unsay tubag? Unsay tubag? Yes. Unsay ingon ni Jesus? Take care of my sheep. Take care of my sheep. Third question. Do you love me? Tubag na anda si Kiano kay masisya na po tayo katulo ba? Do you love me? Yes. Unsay tubag ni Jesus? Feed my sheep. Di ba? Dito nagsugod si Peter. Dito siya nagsugod o grows up. Even when he is weak, he rose again. Di ba? Wala siya nagpabilin ng luya. And ikadua, he kept awake. Ingon pa ko sa inyo ha, katong giingon si Peter nga, katong niingon siya sa 1 Peter 5:8, di ba? Ang sayang giingon, be alert, be sober-minded, be vigilant, speak sa yahang kaagi. No? He was awake. Awake siya igsoon. Kay nanuman, awake siya pag humaniyag, luya. Nakig-uban gyapon siya sa mga disciples. Amen? Uban man siya atong gingnan nito ni Jesus ba pag mahulat lang mo. Tapok sila dito sa isa ka room. And when the Holy Spirit nag-abot sa ilang, di ba? Naka-receive siya baptism of the Holy Spirit. And the life of Peter was never the same again. Amen? Although weak siya. Also niagi siya kakapoy. Pero sa ikatulo, strengthen what remains. Gibuhat na niya ni Peter. Hadaghan kay mga tao nang utana. Ano naman na sila nag-istorya, man na sila sa among pinulungan. Ni barog si Peter, di ba? No, mo na giingon sa pulong sa Ginoo. In the last days, ang mga tao, di ba, mapapisay. Gisulti na ni Peter. And at that time nga nagwali si Peter, 3,000 ang naluwas. Peter, nagluwas siya 3,000 ka mga tao. Nag-agi ba siya kaluyahon sa iyong kinabuhi? Yes.
Pero napabilin ba siya ng luya? No! Hello? Ni-stand up siya. Nitubo siya. Wala siya nagpabilin. Ni-rise up siya. Ni-ampo siya. Nagdayag siya sa Ginoo. Nagsimba siya sa iyang Ginoo. Nababaptize siya sa Holy Spirit. Gi-strengthen niya iyang adawatan diya sa Ginoo. Ang resulta, igamit siya sa Ginoo mightily. Kung imo nabasahon ang Acts 2:41, kung sa gisulti diya sa Acts 2:41, those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. Hallelujah. His weakness become a signal to return and strengthen others. Amen. Ang iyang kaluyahon, nahimo na signal para ang uban mahimong may strengthen. Last is isoon man ako isulti sa inyo. Like Peter, don't let weakness be your ending. Let it be your awakening. Amen? Amen. No, pareha ni Peter. Ang kaluyahon nimo dili na mao imong katapusan. Hello? Ang imong kaluyahon mo na imong awakening. Hello? Amen. Mo na imong awakening para na kay buhaton diha sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen ba? Let us pray. Father, thank you, Lord God, sa imuhang goodness of faithfulness sa muang kinabuhi. Lord, though there are times in our life that we will be weak. Come on, church, I want you to bow down your head, close your eyes, and pray. Lord, there are times, Lord God, Lord, nga luya mi sa among kinabuhi. Pero Lord, dili reason nga mapabilin mi nga luya, Father God, Lord. Mo ni ang sinugdanan, O Lord God. Mo ni ang signal, Father God, Lord, nga dili mi kinahanglan pabilin nga luya. Lord, mo ni ang signal, Lord God, Lord, nga mabalik mi diha sa imo. Mo ni ang signal, Lord God, Lord, nga mo-strengthen mi sa among kaugalingon diha sa imo, Lord God. We will pray, we will worship you. We will do our devotional, Father God. Lord, dili mo hawa sa amo ang tawag, Lord God, Lord, to win souls and make disciples. Dili mo lakaw, Father God, about loving God and loving people. Salamat, O Lord God. Lord, salamat. We will not allow the enemy, Father God, Lord, nga mapildi sa mo, Lord God, aning kawiwik kaluyahon na mo, Lord. You will make a decision, O Lord God, Lord, nga i-strengthen ang among mga kaugalingon, Lord God, diya sa imo ang tabang. Diya sa imuhang grasya, O Ginoo, Lord. And Lord, we will not disconnect from the church. We will not disconnect from our leaders. We will not disconnect from people that are helping us, Lord God. We will connect, Lord God, Lord, sa body of Christ. We will connect diha sa imo, Lord, pinakauna sa tanan. We will connect diha sa imo. We will connect sa among leaders. We will connect, Lord God, Lord, sa mga tawo, Lord, nga manggibutang sa mo ang kinabuhi. And we will connect, Lord God, Lord, sa imong purpose sa mong life. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, O Lord God. Nga ikaw gid ang Ginoo, nga gatabang namo. We will be awake, Lord God, Lord. We will be vigilant, Lord. Tanawon gid namo ang mga palibot namo, Lord. Kinahanglan gid ang mga tawo og tabang. Salamat, O Lord God. O Lord, we will lean on you alone. Lord, salamat, O Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And Lord, you will strengthen what remains of Father God sa mga kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We give you praise. We give you glory. And we give you honor. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen.